Na sa mga kakandidato sa halalan 2025 nagagamit ng teknolohiya at social media para sa kanilang kampanya. Tinudukan na rin ng komisyon ang bintang na isang opisyal nila ang tumanggap umano ng suhol. Nagpapatrol, Sherian Torres. Gumulong na ang konsultasyon ng Commission on Elections sa iba't ibang sektor kaugnay sa mga tamang hakbang para makontrol ang paggamit ng artificial intelligence at deepfake sa halalan 2025. Sa gitna ito ng pangambang mananalo ang mga hindi dapat dahil lang sa paggamit ng teknolohiya at madaya rin ang ginastos sa kampanya. Paano yung mga kumikita mga social media influencers? Paano yung gasto sa mga kandidato sa social media? Paano yung pagbabayad doon sa mga content creators halimbawa? E paano kung 24 hours na running yung isang in-upload sa social media? Gusto ng COMELEC obligahin ang mga kandidato na ideklara ang nagastos gamit ang social media at mapatawan ng buwis ang kanilang endorsers. Lalo yung boosting. Dapat lang po, pati yung influencers, kaya nga po gusto rin natin makipagtayab dapat sa BIR. Pati paggamit ng teknolohiya para mabago ang hitsura ng kandidato, kontra rin ang COMELEC. Hindi ba mas maganda kung hanggat maaari na lang, huwag na lang natin payagan, sapagkat deepfake nga eh. Pagka deepfake, fake nga eh. So, parang kinukonsente natin yung pamimeke. The irresponsible and malicious use of AI-generated campaign materials has the potential to sow disinformation, and deceit among voters and candidates. In terms of democracy and elections, probably the most significant threat of artificial intelligence in elections is the advent of deep fakes. Ang AI forum na ito hudyat ng tuluyang pagtalikod ng COMELEC sa bintang na isang election official ang umano ay tumanggap ng suhol mula sa Nero Systems kaugnay doon sa pag-upa ng gobyerno sa automated counting machines na gagamitin sa halalan 2025. Pero bago tuluyang tuldukan ng issue, rumesbak muna ang mga taga-COMELEC sa kanilang kritiko na si dating Congressman Edgar Erice. Ako galing ako sa baba. I know how it feels when our leaders at the top are being attacked. Kami mismo parang nanghihina when our leaders are subjected to baseless accusations. You are lawyers. Please uphold the rule of law. Do not go down to the gutter. Huwag kayo pumaris sa mga marites. Do not crucify us in the court of public opinion. We will see to it that those persons who are doing this malicious attack against our institution ay mananagot po hanggang sa huli-huli. Kwento kasi ng isang